Banti pa, banti pa. Okay. Magandang araw mga boss. Kailangan na talagang i-PMS ni customer itong sasakyan niya dahil nga sa ang problema niya, hirap na itong humatak. At nang inimbestigahan ko nga si customer, wala pa halos na palitan dito sa sasakyan niya o dito sa makina. Siyempre naman mga boss, naki-change ulit itong sasakyan ni customer. Maliban doon, wala na daw ibang ginawa. Nagtataka na siya dahil nga sa nakaapak na siya sa gas pedal pero halos ayaw para umusad nitong sasakyan niya. At nang chinek up ko nga itong sasakyan niya, simple lang yung sinabi ko. Simpleng maintenance lang ang kailangan niyan. At hindi naman kailangan gumastos siya dyan ng malaki. Tanggalin ko muna itong engine cover niya mga boss. Sa pagtanggal naman itong engine cover mga boss, madali lang kung makikita nyo, di ba? Hinila ko lang itong engine cover niya, paangat. Ganun lang naman siya kadali. Ano ba to? Papalitan ng spark plug? Kung okay pa, kung kailangan pa. Ilang kilometer na ba? 100. 100, sobra naman. 167. Parang higit pa nga eh. Sabi, ano mo to? Grab? Hindi ha. Hindi grab, pero grabe tinakbo. Wala? 167. 167. Laki no? Ah, 100. Eh di wow, hindi naman ito pinang-grab, pero grabe naman laki nung tinakbo niya. Laki nung tinakbo? Ganun pa man, wala naman tayong magagawa. Tanggalin ko na nga itong negative wire dito sa negative terminal ng battery. After nyan, itong socket wire dito sa map sensor, hugutin ko na rin. Pati yung breather hose dito sa makina mga boss, hugutin ko rin yan. Dahil nga sa ang gagawin ko dito mga boss, linisan ko itong throttle body niya. Kaya kailangan itong air filter cover matanggal ko, pati itong inlet hose na nakarugtong dito sa throttle body. Pag ganitong problema kasi mga boss na yung isang sasakyan, hirap na siyang humatak. At nang inimbestigahan ko nga si customer dahil nga sa hinanapan ko siya ng record na nagpa-PMS siya kahit man lang nung nakaraang taon or kahit nung lumipas pa ng mga 2 taon or 3 taon, wala rin daw. Tanging pagpapa-change oil lang daw ang mga record na meron siya. Kaya sabi ko sa kanya, unang-una, yung kilometer reading niya masyado nang mataas. Kaya kailangan na talagang palitan ito ng spark plug. Bukod dun mga boss, yung mga sensor nito, ni-require ko na rin na linisan ko na yan. At syempre, kasama na dyan yung throttle body. At yun nga, pinahabol niya na rin na pa-chisel niya na rin daw itong sasakyan niya. Yun nga lang, nasimulan ko na yung trabaho dito mga boss sa ibabaw. Kaya sabi ko, panghuli ko na gagawin yung change oil. Punta na nga ako dito sa ginagawa ko mga boss. After ko nga mabunot yung mga socket wire dito sa ignition coil niya, kung makikita nyo, after ko matanggal yung 4 na bolt sa bawat ignition coil, hinugot ko na itong ignition coil dito sa spark plug. Tapos gagamit ako dyan ng spark plug rin. Siyempre, para maluwagan ko itong bawat spark plug dito sa makina niya. Ayan na yung pangalawang spark plug na luluwagan ko mga boss. Kung makikita nyo, ginamitan ko na ng impact wrench para mas mabilis. Dito natin sa pangatlong spark plug. After ko maluwagan yan, dito na ako ngayon sa pang-apat na spark plug. Okay, naluwagan ko na itong 4 na spark plug mga boss. Siyempre gumamit kayo dyan ng ignition coil, yung pinaka-high tension wire niya. Ayan o, itusok nyo lang yung goma niyan sa dulo kung makapit. O, di ba? Kung makikita nyo yung spark plug niya, lock bulacing na yan eh. Kumbaga, talaga kailangan na siyang palitan. Ibig kong sabihin. Tandaan nyo mga boss, dahil nga sa malalim itong pwesto ng spark plug, pwede nyo gamitin dyan yung ignition coil nyo na pangtanggal nitong spark plug dito sa loob ng makina. Ay mga boss, natanggal ko na yung 4 na spark plug. Dahil nga sa nakita naman ni customer na talagang bigyan na talaga itong spark plug niya, siyempre wala naman na siya magagawa, kundi papalitan niya na lang itong spark plug niya kahit na medyo mahal yan. Balik ako dito sa throttle body mga boss. Siyempre naman, para matanggal mo itong throttle body, unahin mong tanggalin dyan yung mga nakakapit dito sa ibabaw ng throttle body mo, yung mga nakakonek. Siyempre, ang gagawin mo lang naman dyan, ililihis mo lang lahat ng mga maliliit na hose, vacuum hose, or ano pa na meron dyan. Ganun lang naman ang gagawin mo. At siyempre, yung clamp dito sa inlet hose mo, ayan o, ginamitan ko ng plier para matanggal mo nga sa pagkakaipit itong inlet hose para maluwag mong maiangat itong inlet hose niya nga na nakakapit dito sa throttle body. Ayan o, nakita nyo. Na habang inuuga ko itong inlet hose, inaangat ko yan. Ayan, mga boss, tanggal ko na. After nyan, gagamit ka ng plier para matanggal mo sa pagkakaipit ng clamp itong 2 coolant hose na nakakonek nga dito sa throttle body mo. Pag nailis mo naman na itong bawat clamp dito sa coolant hose ng throttle body mo,
Pwede mo na ngayon tanggalin itong coolant hose. Hihilahin nyo lang naman yan mga boss eh. Kaya lang medyo ingat kayo kung kaka-under lang itong sasakyan. Siyempre, medyo palamigin mo muna itong makina bago ka gumawa. Tapos ito namang isa pang coolant hose, kung makikita nyo, yung clamp niyan, inilihis ko na rin para matanggal ko na rin itong pangalawang coolant hose na nakakapit dito sa throttle body. Ayan mga boss, natanggal ko na yung dalawang coolant hose dito sa throttle body. Isunod mo naman dyan yung isa pang hose. Nakaklip lang naman dito sa ibabaw ng throttle body. Eh, mga boss, kung makikita nyo, inangat ko lang yung plastic clip niyan, tapos inilis ko na itong hose. After niyan mga boss, gumamit kayo ng box wrench na number 10. Dahil nga dito sa gilid ng throttle body, meron diyang bolt na tatanggalin ka para itong holder o humahawak nga dito sa mga ibang parts pa na nasa gilid nga nitong throttle body ni customer, kailangan mga boss, matanggal mo yan. Para nga lahat ng mga nakakapit dito sa throttle body, mai-disconnect nyo. Ngayon, dito naman sa likod ng throttle body, mga boss ko, makikita nyo yung hinahawakan ko, ayun yung socket wire niya dito sa throttle body. Kailangan mga boss, mai-disconnect nyo yan. Ang problema, medyo masikip. Kaya kailangan pisilin nyo maigi yung pinaka naglalak dito sa socket wire. Ayan o, bumelo muna ako dyan mga boss, dahil nga talagang masakit din sa daliri eh. Pero pasasaan ba't matatanggal nyo rin itong socket wire na yan mga boss? Ayan na mga boss, kung makikita nyo, iangat ko yan. Ayan yung socket wire ng throttle body na hinugot ko. Inaamin ko naman sa inyo na medyo mahirap din yung paghugot nitong socket wire. Dito nga sa throttle body, at dahil nga sa wala ng sagabal dito sa throttle body, gagamit ka ngayon ng socket wrench na number 10 para maluwagan mo nga itong 3 bolt dito sa throttle body. Pag maluwag na yan mga boss, pwede mo na ngayon i-manual yan sa pagluwag. Siyempre, gamit pa rin itong socket wrench mo. Kaya lang, mas mabilis mo na siyang maluluwagan kasi kinakamay mo na eh. Ayun ang ibig kong sabihin. Kaya kung ganitong klaseng sasakyan yung mga boss, para hindi na kayo mapagastos pa, kayo na yung maglinis ng throttle body nyo. Samahan nyo lang lagi yan ng pag-iingat. At least kahit papano, sigurado kayo na mas malinis yung pagkakagawa nyo. Unang-una kasi, madali lang naman. Gaya nito, naluwagan mo na ng todo yung 3 bolt dito sa throttle body. O pwede mo na ngayon isa-isahin, natanggalin nga yung 3 bolt dito sa throttle body mo. O di ba ganun lang naman siya ka-basic? Na pag natanggal nyo na nga itong 3 bolt dito sa throttle body nyo, o pwede nyo na ngayon iangat yan. Siyempre, kung may nakaharang, hawiin nyo lang. O, di ba? Ayan o, napakasimple. At kung makikita nyo itong throttle body, kita nyo, sobrang dumi na yung sa likuran yan. Dito sa harapan, akala mo, wala eh, di ba? Sa harapan ng throttle body nyo. Pero yung sa likuran niya, makapal na yung carbon eh. Sunod ko na nga sa tanggalin itong gasket niya, mga boss. Ayan o, kailangan linisan nyo rin yan. Pati itong base ng throttle body, ibig ko sabihin itong intake manifold, tingnan nyo, makarbon na rin yung loob. Kaya ramdam na talaga ni customer na mabagal na yung hatak nitong sasakyan niya. Dito naman ako sa camshaft sensor niya mga boss. Meron itong 2 camshaft sensor mga boss. Kung makikita nyo, hinuhugot ko yung socket wire niyan. After nyo mahugot yung socket wire, gamit ka ng socket wrench na number 10. Dahil nga sa bawat isa nitong camshaft sensor, meron siyang 1 bolt na number 10. Natatanggalin ka. Eh, 2 yan. O, di 2 bolt yung tatanggalin mo dito sa 2 sensor mo. Ayan mga boss, kung makikita nyo, tinatanggal ko na itong pangalawang bolt dito sa camshaft sensor niya. Ayan o. O, di bali 2 ngayon yung ipapakita ko sa inyo. O, yan o. Di ba, 2? After ko matanggal yung 2 bolt dyan sa camshaft sensor, dito naman ako ngayon sa solenoid valve niya. Siyempre, hugutin ko muna itong bawat socket wire nitong solenoid valve. Tapos, gamit ka ngayon ng socket wrench na number 10 para itong bolt niya matanggal mo. Bali, tig-isa pa rin na bolt na number 10 yan mga boss na tinanggal ko. After niya, pwede mo na ngayon hugutin itong solenoid valve mo. Ayan na nga mga boss. Tapos, ito naman yung pangalawang solenoid valve. O, hanggat maaari mga boss, huwag niyong pagpapalitin itong solenoid valve pag tinanggal nyo yan. Basta sa pagbunot nyo, dahan-dahanin nyo lang, pihit-pihitin nyo. Ganun lang. Tapos gamit ka na ngayon ng solenoid valve cleaner o kaya naman map sensor cleaner. Pwede yun mga boss. Ayan yung ginagamit ko. Pang ano yan, yung map sensor cleaner. Ginagamit ko na rin yan dito sa solenoid valve para hindi na kayo magastusan. Sa paglinis yan mga boss, alam nyo naman, pag marumi, di ba? Siyempre, ayun ang i-spray nyo para matanggal yung mga namuong langis dito sa solenoid valve. Napaka-importante kasi yan na malinis nyo.
O yan, kung makikita nyo, ganyan lang ang paglinis na ginawa ko dyan mga boss. Medyo nakapass forward yan, kaya mabilis lang tignan sa paglinis na ginawa ko. Sana mauunawaan nyo minsan pag mabilis, ibig sabihin no, nakapass forward. Kasi kung hindi ko naman papass forward yan, baka naman mainip kayo, ipass forward nyo rin. Di ako na magpass forward. Kailangan mga boss, pag tuyo na itong solenoid valve, tsaka nyo ngayon siya ibabalik. Tapos hanggat maaari, bago nyo ilagay yan, yung o-ring niya, pahiran nyo ng langis. Possible kasi pagkadiin nyo, baka maputol pag walang langis di ba? Kaya pahiran nyo na lang bago nyo ilagay nga itong solenoid valve. Ayan mga boss, kung makikita nyo, na ilagay ko na itong dalawang solenoid valve, o ilagay nyo naman ngayon yung bawat bolt na nakalagay dyan. Ipakapit nyo na yan sa thread nya. After nyan, na ipakapit nyo na ngayon dalawang bolt na number 10 dito sa solenoid valve, pwede mo na ngayon gamitan yan ng socket wrench mo or box wrench mo kung ano meron ka. Siyempre, dapat maayos yung pagkakahigpit mo bago mo ilagay itong dalawang socket wire niya. O di po, ganun lang naman kadali. Kumbaga, basic na basic, kayang-kaya nyo. Dito naman tayo sa camshaft sensor, hugutin ko yan mga boss. Itong camshaft sensor mga boss, hanggat maaari, huwag nyo rin siyang pagpapalitin. Dapat tandaan nyo kung saan nyo binunot yung una at saka yung pangalawa. Doon nyo rin siya ibabalik. After nyan, dahil nabunot nyo na nga itong camshaft sensor, pwede mo na ngayon spray nyan gamit itong map sensor cleaner mo. Ganun. O di ba? Ganun lang naman. O, kita mo naman. O, pag medyo malinis na siya, medyo kumikinang-kinang na itong camshaft sensor. Pag okay na nga yung pagkakalinis mo dyan, pagpagpag mo lang, tapos patuyuin mo, tsaka mo ngayon, pahiran pa rin ng langis yung pinaka-o-ring niya. Gaya ng sinabi ko mga boss, tuyo dapat itong camshaft sensor pag ibinalik mo yan. Ganon din itong pangalawang camshaft sensor niya, pahiran mo rin siya ng langis. Siyempre, mahalaga yun mga boss. Mamaya, pag diin mo dito sa camshaft sensor mo, putol ang o-ring, o di ba? Mamumroblema ka pa. Sa akin naman mga boss, lagi kong paalala lang sa inyo yan. Para kung sakali nga kayo ang magdi-DIY ng sasakyan nyo, hindi kayo makasira. Doon lang makatulong na ako. Kaya lang mga boss, dahil nga sa mahaba pa itong video, pasensya muna kayo. Pakiabangan na lang sa part 2. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. At kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.